nung isang araw, nung nag-message ako sa kanya, meron ako sinend sa kanyang picture. At sabi ko sa kanya, kilala mo ba ako to? Yun yung ano, yung susol. Sabi niya, nakakausap mo ba ako to? Sabi niya sa akin noong una, hindi. Totoo ba? Hindi mo nakakausap to? Sabi ko, di ba ako, nakita ko sa cellphone mo yan, yung kachat mo. O, umamin. Sabi niya, oo, dati kakausap ko pero ngayon hindi na. So, mahirap na rin paniwalaan yung mga sinasabi niya. Pero, ang gusto ko lang kasi yung susul na yun, sabi tutulungan daw sila Juana. Oo, tutulungan daw sila Juana doon pag ando na nakabalik na. So, ngayon, asan yung tulong? Wala. Diba? Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Iba talaga Pilipinas ano. Actually para ka nasa Hong Kong pag nakikita niyo yan. Oh. Diba? Buti na lang nagawa itong Skyway. Dahil sa Skyway na to, napabilis ang pagpunta natin sa mga lugar tulad sa airport. Ayan po. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw po tali kami sa kaibigan namin dito. Dito sa Manila, kaso ay tawag si Juana sa akin, hindi ko sinasagot gawa ng may mga kasama ako. Ngayon po doon maaga pa at sabi ko mamaya na kita i-message kasi meron ako mga kasama. So yun po, tumatawag sa akin at ginawa niya, nag-message na lang siya sa akin. Kahapon po kasi mga amigo, kausap ko si Wesley. Ang sabi ko, Wesley, tawagan mo ako no, kung nakuha mo na yung pinadala ko para sa food nyo. Kasi wala talagang natirang pera nila nung pinadala ko. Yung sila, nagbigay ako ng $1,000. Tapos pag pinalit na sa airport yun, ginamit nila yon pang ticket papuntang Gabon. Ngayon nagpadala uli ako ng para sa maleta nila. Hindi pa pala ako na itatransfer yung iniram ko sa Cagayan. Nag-transfer ako ng 5,000, hindi ko pala napapalit pala. Hindi ko pa pala na ibibigay kay Kabayan yung yung iniram kong pera kasi meron akong pinagpapadalan doon, yun nga lang mababa ang rate. Ganito, halimbawa, ang rate natin pagka sa Equatorial Guinea ako nagpapadala, yung 1,000 pesos, 13,000 doon. Na 13,000 sepas o prangko. Pagka naman po ako nagpadala sa Gabon, yung 1,000 pesos 9,000 lang, mas mababa. 'Di ba? Ang pangit, hindi maganda ang padalahan doon. Napakamahal kasi ng cost of living sa Gabon. Kaya luging-lugi sa totoo lang. Ang laki ng difference. So, 'yon, ngayon yung nandoon na sila, ipinadala ko yung gagamitin nila para sa maleta. Naibigay ko na, nakikusap mo ako Kabayan. Sabi ko baka po pwedeng magpadala. Tapos around 32,000 pesos yung uli pinadala ko para sa barko nila. Hindi sila nag-aeroplano, nagbarko lang sila. Sabi ko magbarko na lang kayo kasi mas mura yung pagka nagbarko kayo papunta dun sa lugar nila Obiang o yung kapatid niya. Nagbarko tapos ang mahal pala pagka yung barko like lang 550,000. So mura lang ang barko, para nasa 500 pesos lang. Pero ang mahal yung maleta kasi sobrang dami nilang maleta at umabot ng 34, parang ganun. Parang 3,000 each. 3,000 pesos yung kay Westy, tapos 3,000 yung kay Juana. Kung di ako nagkakamali. Pero meron pa silang extra na matitira. Ngayon, nung after nun, magta-taxi, magbabas. Tapos ngayon, nakauwi na sila. Ilang days, hindi pa sila nagre-reply sa akin, nagme-message pa sa akin. Gusto ko lang kasi malaman kung nakauwi na sila doon. So, ilang araw daw si Juana sa bahay lang daw ni Obiang. At nagagalit yung Darlene, yung nag-aalaga sa mga bata. Gawa ng sabi kasi ni Juana pasasahurin. Nagdesisyon nga ako na sabi ko, Juana,
over na yung naipapadala sa mga anak mo. Parang hindi na okay. So sabi ko 20,000 na 20,000 pesos yung ipapadala na lang every month. Malaki pa rin yun. Kaya lang yun nga, nag-aalis si Darlene at ayaw ibigay yung bata. Oo. Ayaw ibigay yung bata si Liam. Sabing gano'n ni Joanna, wala nga kaming pera. O yun. So ngayon, nakatira ngayon si kinukuha ni Joanna yung bata, si Liam, yung anak niyang na baby. Ngayon ay ibigay sa kanya. Sabi niya, bago ko ibigay sa iyo yung anak mo, magbayad ka muna ng pagpapaalaga. Ngayon, sabi ni Joanna, wala nga daw siyang pera. Dahil nga kasi, pero kung kukumputin, meron pa sana. Kasi nga, barko naman ang sinakyan at saka na mga taxi o bus doon. Mura lang naman yun. Lalo na yung papunta sa kanila pagka nag-bus na. Hindi ko alam kung paano ang pagpunta sa kanila. Basta sabi mag-aeroplano Gabon, kaya rin magbabarko pag nasa Gabon na. After ng barko, sasakyan ng magbaba sila. Or jeep or taxi. Ngayon nakarating sila doon. Hindi naman ako nakinontak ni Joanna kasi nga siguro wala pang internet. Si Wesley ang kausap ko. Ngayon, nang kausap ko si Wesley, sabihin mo sa nanay mo na bakit hindi nag-message sa akin na kung nakarating na kayo dyan o hindi. Ngayon sabi nga ni Wesley, paano kasi si mama, si Joanna, asa kwarto lang daw ni Obiang. At doon daw, wala daw, hindi daw maalis doon, andun lang daw. Nakahiga lang doon, nakahigat, binabantayan daw yung bata, gano'n. So hindi pa rin nila alam, mga amigo, na yung maleta ay naiwan. Yun yung maraming pasalubong na So titingnan ko, hindi ko pa binubuksan, sa akin nga hanggang ngayon i-check ko mga amigo ko ano yung mga laman nun sa mga maleta. So yun, dahil tapos eto na yung ilang araw na hindi nagpaparamdam si Joanna, nag-message sa kapon, nakausap ko din naman, kaya lang yung ngayon may tawag na tsaka may message sa akin. Si Obiang daw kinuha na naman yung babae na nag-alaga before kay Liam tsaka kay Bambino. Yung pong babae na yun, yung po yung gustong pauwiin ni Obiang. Yung po yung nag-alaga sa bata. Pag pinauwi po doon sa may lugar nila, mahal yung magagastos. Nasa 20,000 pesos po, parang ganon. Kaya sabi ni Joanna, wag bibigyan ng pera si Obiang, bahala siyang gumawa ng paraan. Ngayon, si Joanna, family niya, si Obiang nakatira. Parang si Obiang sa city parang ganon Pero hindi ako sure Tapos ngayon, ang sabi ni Joanna sa akin, yung ekang babae na pinaalis ni Obiang, nandun na naman sa bahay. So sila Joanna daw ngayon ay natutulog sa labas ng bahay. Sabing gano'n ni Joanna sa akin. Doon daw sila natutulog sa labas. Yan ang message sa akin na natanggap ko. Tapos tumatawag ka sa akin, hindi ko nga nasasagot nag-message na gano'n, yung message sa akin na wala silang matiran. Doon daw sila sa labas na So bago ako mag-vlog, minessage ko, sabi kong gano'n sa kanya ay kung sa labas ka natutulog, sabihin mo kay Obiang na baka pwedeng doon ka muna kahit sa loob lang, wag lang sa labas. Siguro galit si Joanna doon sa babae na yun, kaya gano'n. Ngayon hindi ko lang din sure kung totoo talaga na sa labas sila natutulog kasama si Wesley at saka yung mga bata. Syempre wala bang puso naman si Obiang para ipalayasin siya doon o diba? Wala matiran na bahay, wala daw silang pag-istayan kasi doon po ang bahay pagka umupa, sabi ni Wesley parang nasa 25,000 sepas, 2,000, mga 3,000 pesos ganun. Isang room lang yun. For the meantime, yun ang pinakamagandang gawin ni Joanna.
sabi ko sa kanya ay mas maganda na siya na ang bahala at mag-work siya. Ang problema, hindi siya pwede magtrabaho doon kasi Gabon yun. Hindi siya pwede magtrabaho doon at ibang bansa yun, iba yung kanyang passport. Kaya yun, syempre nakakaawa yung bata, sabing ganun doon sa labas daw sila natulog. Puwera, sabi niya, esto chica, sabi niya, coher, kinuha daw ni Obiang. Tapos sila daw ay natutulog sa labas. So hindi pa sila si Westy hindi pa nagme-message sa akin, pero ang gusto ni Westy kasi ay umalis na doon. Kaya lang wala siyang kapasidad na pumunta. Meron pala ako sinabi nung isang araw nung nag-message ako sa kanya. Meron ako sinend sa kanyang picture at sabi ko sa kanya, kilala mo ba ako to? Yun yung yung susol. Sabi niya, nakakausap mo ba ako to? Sabi niya sa akin noong una, hindi. Totoo ba? Hindi mo nakakausap to? Sabi ko, di ba ako, nakita ko sa cellphone mo yan, yung kachat mo. Umamin. Sabi niya, oo, dati kakausap ko pero ngayon hindi na. So, mahirap na rin paniwalaan yung mga sinasabi niya. Pero, ang gusto ko lang kasi yung susun na yun, sabi, tutulungan daw sila Juana. Oo, tutulungan daw sila Juana doon pag ando na nakabalik na. So, ngayon, asan yung tulong? Wala. Diba? O yun, siguro marami nangako sa kanya na pagka bumalik si Juana doon ay tutulungan siya, pero walang tulong na dumating. At ngayon ako ang kinukulit at nagsasabi na sa labas daw sila natutulog. So meaning gusto niya na magbigay ako ganyan. Yun, buti nga kamo hindi ko na ipadala yung pera na sa may bahay at saka sa lupa, kasi kung naibigay yon mga amigo, masasayang gawa ng hindi siya pwede bumili lupa andun ng hindi siya pwede bumili ng lupa at bahay doon. Kaya lang sa dami na naubos. Nanay lang yan. Si Obiang taga doon. Sabi ko, kung ganoon din naman ay mahirap bilan. Mahirap bilan sa may Gabon. Kasi nga ang passport nila ay Equatorial Guinea. So kapag ikaw kagaya sa Pilipinas, hindi ka pwedeng bumili ng ari-arian basta-basta kung ang passport mo halimbawa ay taga unless na nakapangasawa ka ng taga Gabon. Kaso wala man siyang asawa, di ba? So yun, gusto pa na ni Westy gusto ni Westy pumunta daw siya dito sa Pilipinas, si Obiang daw ang maghahatid. Isa ko sabi ko, hindi po pwede yun. Tsuhin mo lang yan, hindi mo tatayan, sabi niya ganun. Kaya marami pa silang hindi alam sa mga batas, marami silang hindi alam na ganun pala dapat. So pati yung pagpunta niya sa France, na akala niya napakabilis, nang hindi makuha, syempre iba na yung mga mga plano, mga desisyon niya. Ay nako, sabi ko nga minsan kasi tayo ay nabibigyan na tayo ng chance na maging maayos ang buhay natin, pero naghahangad pa tayo ng sobra. Yun po ang mahihirap mga amigo, na binigyan ka na ng pagkakataon na mabuhay ng magaan at walang problema at walang gastos, pero hindi ka pa nakukontento. Mas gusto mo pa, mas pinipili mo yung buhay na mas komplikado. Di ba? Mas buhay na mas komplikado. Yun po ang mahirap mga amigo. Kaya po sabi ko po sa inyo ay yun ang kay Juana. Sila ang talagang nawalan, lalo na yung bata. Diba? Kasi kung titingnan niyo po, lahat naman ginagawa natin as yung part ko para sa kanila. Kaya lang paano kaya ang gagawin kung meron silang desisyon na yun dapat talaga ang masunod. So suportahan kung yun ang makakapagpasaya sa kanya o sa kanila. Kaya nga lang ang lahat ng tulong may limitasyon. Yun po, ang bawat tulong may limitasyon, lalo na kapag may mga pinag-usapan kayo na hindi naman tinupad. So yun po mga amigo, at kami pauwi na rin naman at paalam po muna. Salamat po sa panonood at God bless po mga amigo.